Father's Lighthouse prayer meeting and Bible studies. We are happy that once again we can share and inspire each one of us as we think about this prayer meeting for many things that we need to meet and pray to the Lord. We have heard that many teachers and preachers tell us about who God is, but seldom have we heard the teaching about prayer. Even myself, I seldom heard about seminar on prayer or the doctrine of prayer. But here, Jesus, God in the flesh, is unique as a teacher. His teaching was special because it was the Word of God. Not the words of men or experience of men, but it is a teaching about God. Jesus came to tell us directly in the Bible that we are about to study this afternoon of what God expects us. We look specifically at His teaching on prayer. So karong hapon, mao kana ang atong pagtagad. Himuon nato nga ang pulong sa Ginoo mao gyud ang makigsulti kanato rather than si Pastorino, no? We will allow God to speak to us. Of course, pinaagi sa gahom sa Badang Espiritu Santo nga masabtan yun nato ang mga pagpanudlo ng himo ni Ginoong Hesus kadto sa iyang mga tinunan may tungod sa pag-ampo. Dinhi sa atong nga text nga atong pagbasahon dinhi sa Matthew chapter 6, we will be reading from verses 9 to 11. Gingon nini, after this manner, therefore pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Naot kita nga ang Dios magapanalangin sa iyang mga pulong na atong ibasa karon, and we will ask God's wisdom as we study together this portion of Scripture. Let us pray. Amahan nga langitnon, nagapasalamat kami nga ikaw ang among langitnon, nga amahan nga nahigugma kanamo. Ug tungod sa imong gugma, imong gipadala ang imong buktong anak, nga si Ginoong Hesus. Namatay puli kanamo dito sa cross. Ug kami nga mga katawhan pinaagi sa among pagtuo ug pagsalig ug pagdawat kaniya nga among personal na Ginoong manluluwas. Sumala sa imong mga pulong, imo kami gitagag katungod nga pagatawgon nga imong mga anak. Karong hapon samtang kami magatuon ni ining bahin sa kasulatan na tungod sa pagpanudlo ni Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga tinunan na tungod sa pag-ampo. Nagangyo kami sa kaalam nga gikan kanimo pinaagi sa Badang Espiritu Santo nga magiyahan kami sa among mga pagkinabuhi, kita pinagayod diha sa among pag-ampo. Salamat sa imong presensya, pinaagi sa gahom sa Badang Espiritu Santo nga maoy magahatag kanamo og kahibalo
sa pagsabot ni ining mga butang among pagahisgutan karon. Kay kining tanan among gihangyo gipangayo, pinaagi lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa makausap pa, maayong hapon kanatong tanan. Nagpasalamat kita nga ang Ginoo nga atong gialagaran, nagapadayon sa lig-on kanato ni ini nga panahon. Daghan kitang mga kalisdanan, mga problema, o tingali mga kahangawa o kabalaka. Apan salamat sa Ginoo kay ang iyang grasya sufficiente alang kanatong tanan. Kamudiya nga naminaw sa inyong mga panimalay, sa among mga kaila, sa lain-lain nga mga lugar. Nagapasalamat ko nga kining atong mga pagtuon karon mag-aabot diha kaninyo, mahimo nga makahatag kini og dugang kalipay kadasig sa inyong pagpangalagad ni ining katapusan nga mga adlaw. Dinhi sa atong gibasa dunay mga duha ka mga butang nga angay natong naunahon. Ang primero nga bahin sa atong gibasa may tungod sa model prayer. Dili kini siya the Lord's Prayer. Usa kini ka model prayer na gusto itudlo ni Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an kung unsaon gayud sa pag-ampo. Ang primero, it focuses the worshipper's attention on God. Ang una nga bahin diri sa pag-ampo mao nga nagahatag kini og oportunidad sa mga tinun-an nga ilag gyud nga i-focus ang ilang attention ngadto sa Dios tungod kay siya man ang tinubdan sa tanang mga butang. Ang ikaduha is about turning to our needs and asking God to help all of us. Sa pag-ila, sa pagtanaw nga duna kitay mga pagkinahanglan ug kini matagbo lamang pinaagi sa atong pag-ampo, sa atong pagpangayo diha kaniya tungod kay siya man ang tag-iya o tinubdan sa tanang mga butang. Atong konsideran karong hapon ang pag-ampo nga gitudlo ni Ginoong Hesus. As I said a while ago, usa kini ka model prayer or pattern diha sa pag-ampo aron ang iyang mga tinun-an during that time will be able to pray right. Tungod kay dili baya markabahala ang pag-ampo. Ang pag-ampo kinahanglan mahimo gyud nga naagid sa tama, no? But kini nga mga pagtulun-an nga atong gihatag karon, pagatun-an karon nga hapon. Daghan kaayo nga mga tao nga mga tumulo na apan dili gyud hanas o dili gyud makamao sa pag-ampo. Mao siguro ang rason nga daghan dili magtambong o mga prayer meeting tungod kay alam nila murag wala may kapuslanan, no? As if ang ilang mga pag-ampo dili kay nila matagaan o kadang tinuod yun nga kahulugan. But we thank God this afternoon we shall be able to know sa mga padayon kita sa pagtuon ni ining pagpanudlo ni Ginoong Hesus. Nagtuo ko nga doon na kita'y makatunan. Gikan ni ini o tungod ni ana, mahimo na kitang doon na kita'y kalipay diha sa pag-ampo. Because we know that in prayer, we are talking to God. And we are telling Him about our needs. But thank the Lord that we can also praise Him when we pray. So ang atong tema, sumala sa atong ginahisgutan na, is about His teaching on prayer. Ang pagpanudlo
ni Ginoong Hesus mahitungod sa pagampo ngadto sa iyang mga tinunan. Tanaw nato ang atong text. Diya sa una, verse 9, nag-ingon din na, after this manner, therefore pray ye. Ang unang bahin sa atong pagkaisgutan, mauning pagsulti di Ginoong Hesus nga ingo sa ingon niini nga pamaagi kamo mag-ampo. He is clearly giving to the disciples a model or form for prayer. It should be noted that they did not ask Jesus to teach them how to pray, but to teach them to pray. Mao kana ang kamatuoran. Atong makita dinhi nga ang mga tinunan o si Ginoong Hesus wala nagtudlo sa iyang mga tinunan kung unsaon pagampo. Apan iyang gitudluan nga kinahanglan sila mag-ampo. Sa diini nga bahin, he surely modeled for them the importance of prayer. Gipakita ni Ginoong Hesus dinhi nga may nungdanon gayon ang pag-ampo. Kay naibalo kita nga ang tao nga may nampuon kanunay gud siya nga magamadaogon ibabaw sa mga pagsulay. Jesus did not intend for us to use this prayer as a meaningless repetitions. Kung inyong nalungog ang ating ibasa ng ating. Our prayers to God are not be rote or mechanical or unthinking, routine or repetitions or religious deeds. But prayer is an expression of our relationship with our Heavenly Father. Na obserbahan nato nga daghan nagagamit niini nga kung sila mag-aampo ila ning gina-memorize, ginabalik-balik kini o sumala niining atong gibasa karon wala kini gihatag aron mao kini ang atong gamiton kung kita mag-ampo. Usa lang kini ka pattern. Usa lang kini ka modelo. O gani, sa atong ibasa, ginadili gayon ang pag-ampo nga balik-balik. Or kanang ginatawag nga mechanical. Nga dili na kita maguna-una kung unsay mga butang nga atong isulti ngadto kaniya, apan ato na lang ipahaom niini nga ginatawag nga model prayer. Kita nato din nga ang prayer is an expression of our relationship with our Heavenly Father. Nagsulti siya, do not use meaningless repetitions. Dili kamo maggamit og walay mga kahulugan nga balik-balik ng mga pag-ampo. Why? Because your Father knows what you need. Ang atong langitnon nga mahan kahibalo kung unsa gyud ang atong mga pagkinahanglan. In other words, prayer is to be the expression. Pinaagi sa pagampo atong gina-express ang atong relasyon that we have with God. And notice that Jesus does not say, pray this. So, wala siya nag-ingon nga mag-ampo kamo sama niini. Apan ang resulti, but pray in this way. Mag-ampo kamo niini nga pamaagi. In other words, we are not just to pray these exact same words back to God. These are a model of the kind of prayer that He wants us to pray, containing the elements that He wants us to talk with Him
about when we pray. Doon ako'y nabasa nga mahitungod niining pagampo nga kung ang usa ka amahan magpadala og sulat ngadto sa iyang anak, dili man pwede nga ang anak maura ko'y isulti niya unsay gisulti sa iyang amahan sa sulat ngadto sa iyang amahan. No? Dili pwede nga maura ang iyang isulti. Kung unsay gipadala sa amahan, kinahanglan iyang masabtan ug iya kining tubagon. Pinaagi sa iyang pag-express sa iyang kaugalingon aron ang iyang amahan makahibalo kung unsa gyud ang iyang pagkinahanglan. Sa sinulat ni Lucas, Luke chapter 11 verse 1, it tells us that on another occasion the disciples came to Jesus and said, mao kini ang gisulti sa mga tinunan, Lord, teach us to pray, as John taught his disciples to pray. And Jesus repeated for them this basic form of prayer. He surely modeled for them the importance of prayer. Ikaduha nga bahin nga atong tun-an dinhi sa atong nga text, diha gyapon sa verse 9. Nag-ingon din na, Our Father which art in heaven. Maunang ikaduhang bahin nga atong tun-an. Our Father which art in heaven. The first and most important thing for prayer is relationship. We say our Father, this shows one has a relationship. One has an existing relationship. But the question is, how can a person can have a relationship with God? Maugid na ang kanunay nagaabot sa una-una sa mga tao. Unsaon man nga usa ka tao makabaton siya og relasyon ngadto sa langitnon nga amahan. Dili nato i-assume na sa pagkatao nato naa natay relasyon sa Ginoo. Ang Biblia nagsulti sumala sa Romans 3:23. Giingon din na, for all have sinned and come short of the glory of God. Nagpasabot ang tao na himulag yun tungod sa sala. Nahimulag gikan sa Ginoo tungod sa sala. So unsaon man sa usa ka tawo nga makabaton siya ni anang relationship, kamahimo siyang mutawag nga amahan namo or our Father. Sumala sa John 3:3, nagsulti diha, Jesus answered and said unto him, ngadto kang Nicodemo. Ang gisulti ni Kristo ingon niya, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Bugat kayo ang itudlo o gisulti ni Jesus ngadto kang Nicodemus. Ingon niya, gawas lamang kung ang taong matao pag-usap, dili gayud siya makasulod sa gingharian sa Dios. Kinahanglan gyud ay ang tao matao pag-usap, spiritual birth. Sumala sa Acts chapter 16 verse 31. Makita nato din na nagaingon din na, believe in the Lord Jesus and you will be saved along with everyone in your household. So gisulti din nga kinahanglan ang usa ka tawo magaduol Dios Ginoo, magtuo diha kang Ginoong Hesus aron moabot kaniya ang kaluwasan. Ug dili lamang kaniya mahimo nga lakip na ang tibuok panimalay. Mao na ang gisulti sa John Acts 16. So therefore, prayer is talking to God. It is a privilege for the children of God
to talk to His Heavenly Father. If you are, or if we are not a child of God, then we have no access to God. I can come to God with my petition because I had relationship with Him. The relationship has come through His Son, Jesus Christ. Ako makaduol kaniya, pinaagi sa pag-ampo, o makatawag kaniya nga akong langit nung amahan, tungod kay nakabaton ko ni anang relasyon. Sa diha nga akong gituhuan o gidawat ang iyang bugtong anak nga mao sa Ginoong Hesus, nga nahimo nako nga personal nga Ginoo ug manluluwas. So therefore, when I come to Him in prayer, that is my privilege because I am His child. I am His son. Nidugang pagsulti si John tells us that as many as received Him, to them gave He the power to become the sons of God. Kanindot sa sulti ni John. Siya nga midawat kaniya nga mao si Ginoong Hesus, siya gitagaan nagkatungod nga pagatawgon nga anak sa Dios. Even to those who believe on His name. Jesus said that our prayer should be addressed to the Father who owns and who is the source of everything. Kinahanglan kung mag-ampo kita, ang atong tawagon maugyod ang langit ng Amahan. Mao kini ang kadaghanan makita nako nga problema. Kay diha sa pag-ampo dili gyud na subay kung unsay tama nga himuon kinsa may angay tawagon. Dinhi giklaro gyud sa pagpanudlo ni Ginoong Hesus nga ang atong tawagon diha sa atong pag-ampo mao ang langitnon nga Amahan, tungod kay siya man ang tinubdan, siya man ang tag-iya sa tanang mga butang. Apan ato kining pangayuon kining mga butang gikan kaniya, pinaagi kang Ginoong Hesus. Jesus said that our prayer should be addressed to the Father because He is the source of what we need. Sumala sa John 14:13 to 14, nag-ingon din na, and whatsoever things you ask the Father in my name, mao nang itudlo ni Kristo, that will I do, that the Father might be glorified in the Son. So kita mangayo sa mga butang nga atong kinahanglan, bisan unsa nga mga pagkinahanglan, ngadto sa langitnong Amahan, apan ato kining pangayuon pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. O pinaagi niini ang langitnong Amahan mahimaya. Sumala ni Daniel sa daang tugon. Sa Daniel 9:4 nagingon nina, and I prayed unto the Lord my God, and made my confession, and said, O Lord, the great and dreadful God, keeping the covenant and mercy to them that love Him, and to them that keeps His commandments. Dinhi makita nato nga ang ato gyud tawagon diha sa atong pag-ampo mao ang langitnon nga Amahan, tungod kay siya gayud ang tag-iya sa mga butang nga atong kinahanglan. Our Father which art in heaven. Mahimo nga matawag nimo siya nga imong Amahan, kung imong ilhon ug dawaton ang iyang ipadala nga iyang bugtong anak mo sa Ginoong Hesus, nga imong mahimong personal ng Ginoong manluluwas. Ikatulo nga bahin sa atong pagtuon is
hallowed be thy name. Pray in this manner, ingon ni Ginoong Hesus, Our Father which art in heaven, and the next statement there is, hallowed be thy name. Kung sabay, buti pasabot tini. Prayer moves into worship. Ang pag-ampo, kinahanglan, mudamat gyud diha sa pagsimba kaniya. Upon recognition of the fact that I am in the presence of the Creator of the universe, I worship Him. Amen. I think of how awesome He is. I think of the wonder of His love for me, that He would even allow me in His presence. Kanindot niya nga kasinatian. Sa dihang muduol kita kaniya, unya moingon kita, hallowed be thy name, nagapasabot kini nga we are in the presence of the great God, our Creator, the Creator of the universe. And when we do that, we are worshiping Him, because indeed, He is worthy to be worshipped. We are taught here to reverence God in prayer. Gitudluan kita ni Kristo dinhi sa atong text nga kinahanglan kung kita moduol kaniya diya sa pag-ampo, kinahanglan ato gayud siyang tahuron. Hallowed be thy name, because He is our holy God. God's name is to be placed in a separate category from all other names. Dili nato basta gamiton ang pangalan sa Dios nga dili nagadala og kahulugan. Ang mga tao kung mabangga, madusmo, o sulti dayon may tungod sa ngalan sa Dios. Dapat yun ang matagos sa ato gayud tagaan ang pagtagad ang pangalan sa atong Dios makagagahong balaan kung dili nato gamiton sa walay mga kahulugan nga mga paggamit. Jesus teaches us that the first thing we should do when we pray is to praise God. Gitudluan ni Ginoong Hesus ang iyang mga tinunan nga una nilang buhaton kung muduol sila ngadto sa langit ng Amahan, pinaagi sa pag-ampo, mao ang paghatag o pagdaig kaniya. Kanang pulong nga hallowed be thy name. It means to make holy. Kinahanglan ilho nato nga siya balaan kayo. So the first thing we are to do in our prayer is to reverence Him. When we reverence Him, we are worshiping Him. We worship Him because He is worthy of our worship. Sumala sa Salmo 100 verse 4. Nakasulti diha, nagaingon nila, enter His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Magasulod kamo diha sa ganghaan nga mapasalamaton ug diha kinahanglan kamo magahatag og pagdaig. This is the same thing we see from the disciples in the book of Acts. Diya sa libro sa mga buhat, Acts chapter 4, when they had been threatened by the Jews, they gathered together and began to pray. And despite the problems they faced, they did not begin by bemoaning their problems. They began their prayers with praise. So, usa kini kanindot nga ihimplo alang kanato nining atong mga panahon. Niining mga problema nga atong ginaatubang,
tingali matintal kita magbagulbol, pero ang Biblia nagtudlo kanato, instead of murmuring, instead of complaining, thanking God for the privilege that we can come to Him in prayer in the midst of our difficult times. Sumala sa atong nga text. Kumusta man ang atong kinabuhi? Di magyud lalim kining atong mga kasinatian. Nagadugay ang atong kasinatian, nagagamay ang atong kagawasan. Pero pasalamat ta nga bisa naara kita sa atong panimalay, wala gyud kitay panahon nga magtigom ingon nga mga tumuluo. Apan salamat kita nga wala gyud ma-quarantine ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo alang sa matag usa ka Kristiyanon na ang gihapon kitay kagawasan sa pagsulti, pagpanudlo. Pasalamat kita nga niining atong panahon nga ang pulong sa Ginoo pwede madungog sa mga lain-lain nga mga lugar, sa mga higala nato pinaagi niining social media. We thank God for that. No? Ginatugot sa Ginoong problema, but the Word of God is still free. And that is an encouragement that every workers, every pastor should take this time. That even in this time of difficulties, we shall be able to share the message of encouragement to the people. Diha sa verse 24 sa Acts chapter 4, makita nato ang mga reaction sa mga tao. Human ang mga tinunan nagdaig sa pagsimba sa Diyos. Nagingon ang verse 24, when they heard this, they lifted their voices to God with one accord and said, O Lord, it is you who made the heavens and the earth and the sea and all that in them is. They began with praise. They had some big problems, but they had a bigger God, and starting their prayer with praises to God. Hallowed be thy name. Praising God sets the tone for the rest of our prayer time by reminding us who God is and what He can do. And on the top of that, He is worthy of our praise. It is what we were designed to do. Human kita nakaila kaniya, maogyo lang tumong, katuyuan sa langit ng Amahan, nga luwason kita gikan sa sala, aron pinaagi sa iyang mga katawhan nga linwas, magagikan kanila ang pagdaig o paghimaya sa buhi nga ngalan sa Dios. And this will be a continual, joyous occupation sa mga believers, not only here on earth. I'm sure when the time comes na iya kitang pagadadon diha niya nga lugar nga iyang giandam kanato, we will continue to praise Him. Just use a scripture. Sa atong mga pagdaig, magagamit kita, magabasa kita sa balaang kasulatan. We will sing hymns and songs and give Him thanks. Nindot ka na ng mga pamaagi. Reading God's Word, singing hymns, and giving thanks is a privilege that we have in Christ, Jesus Christ. We can talk with God each day. Dili lamang panahon sa Thursday. Ang pagampo, mahimo nato kada adlaw. Tungod kay gitagaan kita og mga precious time, aron kita makaduol diha kaniya pinagis pagampo. Gusto sa atong langit ng Amahan, nung masampit yun kita kaniya, tungod kay nahibalo siya nga daghang mga butang nga dili nato mahimo.
apan diha kaniya walay mga butang nga dili niya mahimo. He wanted us to come to Him in prayer, praising His name. We come to God with the holy reverence. Only God deserves to be regarded as holy, Lord God Almighty. Siya lamang yun ang angayan na tagaan o pagtahod tungod kay siya lamang ang Diyos na balaan na makagagahon. He is the God, the Father. Siya ang Diyos nga atong langit ng Amahan. Si Ginoong Hesus mao ang iyang bugtong nga anak ug ang ikatulo nga persona mao ang balaang Espiritu Santo. He is the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. His name is above every other names in heaven and earth. We worship Him with thanksgiving and come into His courts with praise. We are to exalt Him with all of His attributes, not forgetting one aspect of His love. We forget not one of His benefits. Mao kana ang pagpainumdum kanato nga siya nahigugma kanato ug daghang mga kaayuhan nga mga butang nga iyang gihimo. Sa pag-conclude niini nga mensahe karon hapon. Kini nga mensahe nag-cover lang kita sa tulo ka bahin apan next Thursday atong ipadayon ang atong pagtuon. Umano nato kining pagpanudlo ni Ginoong Hesus may tungod sa pagampo ngadto sa iyang mga tinunan. Let us never forget the things we learned about who God is. Dili ginato malimtan ang atong nakatunan karon nga hapon. Nga gitudluan kita may tungod kung kinsa ang Dios nga atong gialagaran. Gitudluan kita kung saon nato pag-ampo. To His disciples, the more we know God, the more we trust in the power of prayer. Kung mo lambo, mo increase ang atong knowledge about God, mahimo lamang kana na mo increase ang atong knowledge kung kita makapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Tungod kay diha sa atong kahibalo, makita nato ang kahom sa pagampo. To conclude, ato paminawon ang atong mensahe sa awit. To conclude our message this afternoon. Pwede ka mo maka-awit diya sa inyong mga panimalay. Wherever you are, you can sing this song. This is a beautiful song that reminds us that when we pray, there is always the presence of God. That's right. Only God is worthy to be given praise because He is the source of everything that we need. Sweet hour of prayer. Hallelujah. Kaampo ta karong hapon. Amahan nga langit no, nagapasalamat kami. Ngayon mo kami kanunay gitaga ang panahon nga makadul kanimo pinagi sa pagkampo. Nagpasalamat kami nga ikaw nagapatalingog kanamo.
Diya kanimo walay mga sinalipdan nga mga butang. Kung nagtuo kami nga kung kami mangayo, pinaagi sa pagtuo diya sa ngalan ni Ginoong Hesus. Imo gayod tubagon ang among mga pagampo. Nagpasalamat kami nga niining panahon nga naa kami sa kalisdanan tungod sa mga kahimtang namo. May tungod nining problema nga giatubang sa among nasod. We are still thanking you because we know that you have a purpose. Ug gani nagamyo kami nga imo kaming lig-unon. Nga kining mga panahon sa mga kalisdanan sama niini. May mo nga tagaan namo og dugang panahon nga ikaw lamang gayud ang among dalampanan. Ikaw man ang tag-iya o tinubdan sa tanang mga butang. Strengthen us. Sa among mga kaubanan dinhi sa church nga naa sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya. Dunay pipila nga wala na gyud sila makatrabaho. Ug doon na sila yung mga kasinatian ng mga malisod. Nagami ako, Lord, that you would continue to visit them, comfort them, help them, Lord, that they will be able to stand strong. Nabisan panahon ni ining kalisdanan, ang grasya nga gikan kanimo, mao gayoy makatabang kanila aron magabarog sila diha sa pagtuo, pagsalig diha kanimo. Naibalo kami na dili madugay, mubalik yun sa normal ang among kahimtang. Apan samtang kami nagapaabot ni ana nga panahon, nagangyo kami, Lord, nga imo kaming tabangan. Nga kami magtuman sa mando sa among kagamanan. Aron malikayan ang pagkailap ni ini nga virus. Lord, help us to be obedient. Help us, Lord, to humble ourselves, that we shall be willing to sacrifice, if need be, aron lamang ang imong ngalan malifted up. Thank you, Lord, for your presence this afternoon. And thank you for the inspiration coming from your words. Sa tanan nga naminaw karon, imo silang panalanginan, imo silang lig-unon ng kasigon, aron sila magapadayon diya sa pagsalig ug labaw sa tanan, sa paghatag o mga kaygayunan na ikaw magapamuhat ngadto kanila ug magamit sila ngadto sa mga tao palibot kanila. We thank you, Lord, for everything that you have done and for what you are going to do now. For this is our prayer with mass praises and thanksgiving. In Jesus' name.